Pag-usapan po natin ngayong araw na to ang tungkol sa deportation. Sapagkat nitong mga nakarang buwan ay nakakita tayo ng sari-sari mga balita tungkol sa mga deportation ng banyaga dito sa ating bansa. At kasama na dyan yung mga deportation proceedings na nangyayari ngayon sa bansang Canada na kung saan ang involved ay mga international students. 70 international students ang ngayon po ay ginagawa ng pandinig kung bakit sila ay dapat sapilitang paalisin sa bansang Canada. I-discuss ko po sa inyo yung mga common grounds ng deportation para ang isang banyaga ay sapilitang mapaalis dito sa Pilipinas at ganun na rin doon sa Canada sapagkat may pagkakahawig po ang mga dahilan para ang isang banyaga ay sapilitang palayasin sa bansang Pilipinas at sa bansang Canada. Isa po sa mga dahilan ay kung ang isang banyaga ay convicted na ng criminal offense at ito ay nalaman ng host country. Yan ay magkakaroon ng rason upang ang banyaga ay sapilitang palayasin. Isa din sa mga dahilan ay kung ang isang banyaga ay nadiskubre na nagtatrabaho dito ng walang kaukulang alien work permit. At kung siya naman ay nagko-conduct ng business, siya ay walang business permit. At kaya meron siyang tourist visa or visitors visa sa ating bansa. Ngunit ang kanyang visitors visa ay paso na. Yan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit sapilitang palalayasin ang isang banyaga dito sa Pilipinas at maging ganun na din sa bansang Canada. Isa sa pinakamalupit na dahilan na wag niyong gagawin dito sa Pilipinas at maging sa Canada na kayo ay magsusumite ng mga fraudulent documents or falsified documents sa Immigration Department. Dahil kahit kayo initially ay mabigyan ng visa at later on yan ay nadiskubre ng Immigration Department, ikaw po ay masasubject sa immigration proceedings at sapilitan kang palalayasin, patatalsikin ka sa kanilang bansa. Yan po ang nangyari sa 70 or 70 international students sa Canada nitong mga nakaraang buwan. Ganito po ang istorya niyan. 70 international students applied for a study visa in Canada. Ang kanilang admission ay prinoseso ng isang ahensya at ng mga immigration consultants. Upang mapabilis ang proseso, itong mga ahensya or immigration consultants representing the 70 international students falsified the offer letter. Supposed to be, it must be issued by Fancio College and Algonquin College in Ontario, Canada, and the other one is located, I think, in British Columbia. Nag-issue ng admission letter, pero yun palang admission letter na yan ay peke. Pero, sinuwerte yung international students na 70. Alam niyo po bang naaprubahan ang kanilang application for a study visa? Ang mga estudyante, masayang-masaya, nagpunta sa Canada. Natapos ang kanilang kurso. Pagkatapos makagraduate, sila ay nakapagtrabaho. Ang ilan ay nagkaroon ng 1-year full-time work experience. Ang ilan naman ay nakakuha ng 2 years full-time work experience. Alam niyo po sa Canada, pag kayo ay nakatapos ng diploma program, maging ito ay 1 o 2 taon na diploma program, at kayo ay nagkaroon na ng 1-year full-time experience, kayo po ay eligible to file an application for immigrant visa.
under the Express Entry Program. No? Kasi point system yan. Ganito ang nangyari dito sa mga international students. Pagkatapos, makagraduate at makakuha ng nararapat na karanasan sa work doon sa Canada, sila ay nagsumite ng application for immigrant visa. Pero, mukhang minalas itong mga international students. Na-discovery po ng Immigration Department na ang kanilang mga sinumiteng offer letter at admission letter from Fancio College at Algonquin College ay puro falsified, puro mga peking dokumento. Ano ang ginawa ng Immigration Department? Instead of approving or deciding in favor of these 70 international students para sila ay permanente ng manirahan sa Canada, sila ay binigyan ng notice to leave the country on the ground that they submitted fraudulent documents and falsified commercial documents. Ngunit, siyempre, kukuha ng immigration lawyer yan doon sa Canada, nakakuha. At sa kasalukuyan ay dinidinig ang kanilang petition for reconsideration of the decision of the Immigration Department to immediately deport them for humanitarian consideration. Kaya sa ating mga aplikante for a study permit, maging ito ay Canada, Amerika, Australia, o dyan sa mga ibang bansa sa Europa. Medyo mag-ingat-ingat lang po tayo sa pagpili ng mga representante na magsusumite ng inyong application for a study visa application doon sa Canada, Australia, or sa ibang bansa. Sapagkat lumusot man niyang inyong application for a study visa, pero later on, it was discovered that you submitted fraudulent documents. Then anytime, you may be deported from Canada, going back to your country of origin. Pero saan bansa ba nang galing itong mga international students na to? Hindi naman po dito sa Pilipinas. Sila po ay galing sa bansang India. Paalala lang po doon sa mga nakakuha na ng mga non-immigrant type of visa, katulad ng tourist visa, business visa, at lalong-lalo na itong study visa. Yan pong mga type of visas na yan, ang karapatan po ng holder ay hindi po absolute. So anytime, it may be revoked by the Immigration Department if they can discover that you have misrepresented yourself or you submitted fraudulent document or you are already overstaying in their country. So medyo mag-ingat-ingat po tayo ng ating pagpiprepara ng mga dokumento kung tayo po ay nagsusumite ng application for a study visa, tourist visa, or business visa. So yan po ang ating topic ngayon dito sa ating episode. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno. Maraming salamat po.